This was our last day in the cruise ship, and from here, dumiretso na kami malapit sa kung saan kami mag-check-in next. Kasi we'll be staying here in Australia pa for a few days. Nag-Airbnb lang ulit kami at located nga to sa Summerhill, Sydney. Medyo maaga pa niyan, kaya namili muna kami ng grocery and then kumain sa Bar Cycle Cafe and Bar. Uy, grabe, napaka-welcoming ng mga tao dito. As in, feeling ko, taga dito kami. Ang bait din talaga nung owner. Well, feeling ko siya yung owner talaga. Chinek din namin yung page nila kasi. Anyways, ang sarap ng food na naman nila and yung mixed berries, nako, napaka-fresh. While waiting, nabobore na to si Sophie. Kaya sabi ko, dahil katabi lang naman yung grocery, pumunta kami saglit. And then si Daddy B, naiwan muna sa cafe. Nakakatawa, nagpa-video nga ako sa kanya. Nako, bata na talaga to. Pwede na utusan. O anak, bili ka nga ng suka doon, Char. Ang binili pala namin dito, yung mga prutas and itong Kinder Joy. Grabe, meron nga sila dito yung sobrang laking Kinder Joy na bunny. Favorite kasi ni Sophie yung chocolate nitong Kinder Joy. And syempre, dahil may toy inside. Usually pala, si Daddy B nagbabayad sa counter, pero kami lang kasi ngayon, kaya nalito ko sa pera. Sobrang bait naman ng cashier na tinulungan pa niya ako talaga. At guys, old lady siya ha. Syempre, hindi mo na may expect yung patience niya, pero grabe, sobrang patient niya sa akin. Sobrang bait talaga. And then, may nadaanan pala kaming playground dito on the way. Dahil dyan, syempre, naglaro muna tong si Little Donya for a while. Isa pala to sa mga unang video na pinost ko about our trip here in Australia. Na-amaze kasi ako how nice their playgrounds were. It was very clean. Nakakatuwa lang talaga at mapapasabi kang sana all. Sana meron din ganito sa Pilipinas. I mean, a public playground ha, na accessible for everyone. After that, ayan, nilakad na lang namin papunta dun sa Airbnb at grabe, kahit may maleta pa nga. Hirap pa. For the struggle talaga kami. Akala namin sobrang lapit na lang. Pero thank God naman nakarating din kami. Dahil dyan, room tour tayo. Katulad last time, kumpleto na din pala to. Pero located siya sa isang building. Kumbaga studio type na condo siya. So, ganyan yung itsura. May kitchen, tas may dining table, may dalawang bed, isang mas malaki, tas isang single. May aircon na din. May television din pala, tas may high chair nga for kids. Then may balcony, tapos may sampayan, and yung view. Ang ganda-ganda. Makikita mo dito yung main city ng Sydney. For the bathroom naman, kompleto din sila, and malaki naman, spacious siya. Compared dun sa una naming pinagstayan. Tas syempre, may washer and dryer din pala yan. Ako, sobrang savior ko yan. So, 4 nights pala kami dito and 8,184.86 pesos nga to per night. Plus cleaning fee and service fee, yung total niya nasa 39,059 pesos and 63 centavos. Pakita ko naman sa inyo yung mga nasa kitchen nila. So, ayan, buksan natin tong drawer na to and kumpleto nga sila sa utensils. Mga panluto-luto. And then, may strainer and chopping board. Tapos, dito sa taas, yung mga plates and bowls, mga glass and mugs for drinking, and more panluto. May lutuan na din dito, may microwave, may ref, may initan din sila ng tubig, tapos ito naman yung itsura nung storage nila for the clothes. Tapos ayun, unang ginawa ko talaga dito, naglaban ng mga damit namin galing sa cruise. And then ito yung itsura nung sa labas, ang creepy, parang may stalker doon sa taas. Si Daddy B yun kasi lalabas ako, sabi ko sa kanya, siya na lang magbantay kay Sophie bilang tulog si Sophie. Eh, alam niya naman, tayo'y may nunal sa paa. Kaya gusto ko, ako na lang yung mag-grocery, gusto ko maglipot-libot. Di ko alam ano ba pinagsasabi ko dyan, na parang sabi ko magvi-video ako kasi natatakot din ako somewhat. Syempre sanay tayo sa Pilipinas na kapag naglakad ka sa kalsada, alam nyo na. Tapos madilim, 'di ba? Pero alam nyo, somewhat hindi ako takot sa tao dito. Mas takot ako baka may lumabas na ahas or insekto, ganun. Samahan nyo akong pumunta sa supermarket. 8 PM na ngayon. Sana walang ahas or any animal. Nakakita sa mga video na like, nagkalat yung mga animals or like, may ahas or yun kadalasan. Yan, good luck. Church ata to siguro. Ang ganda talaga sobra. Tingnan mo naman. Pero mas ma-appreciate niyan sa umaga. Oh, look at that. Okay, malapit na ako guys. Ang liwanag pa din ng sky kahit 8 PM na. And oh my gosh, naririnig niyo ba yan? Mga ibon. Ang iingay nila, di ba? Hindi ka matatakot. Ay, hindi. Matatakot ka pala. Baka atakihin ka nila. We're here at Romeo's Food Hall. And I'm safe, guys. Nakarating tayo. Let's go. Let's get this one. And some mango blend. Kasi gusto ni Sophie ng mango. It's $4.
Itong chicken penne, just in case lang nahanapan ako ni Suf. Ay, hindi. Kasi color red yung sauce niya. So, ayaw niya nito. Kasi gusto niya oil-based. Ayun, ito nakakita ako. Pesto chicken. Gusto niya to. Just in case lang hanapan tayo ni Little Donya ng pagkain. Ito din, parang sarap. Spinach ricotta ravioli. $11.95. OMG, look how good this is. Yan, kunin natin yan dahil mahilig tayo sa brie. Oh my gosh, so much brie, guys. Sarap. Yan yung cheese nila. Sarap. This one for breakfast, $5.50. We're getting this for Daddy B. It's $1.95. Next is cheese. Ayan. So, naka-sale siya. $4.89. Ang daming options for coffee. Di ko alam kukunin ko. Di tayo pwede bumili nito kasi saglit na lang tayo dito sa Sydney. So, at least ito, pwede kong madala kung sakali. Pero parang gusto ko na itong hazelnut latte. This one is $7.18. Ay, buti pa dito. Ang dami nilang options for soy milk. Sa Pilipinas, lagi ako naghahanap pala kung makita na pagpipilian ng soy milk. Actually, almond, oat. Pero yan, at least dito, ang dami. Dahil lagi naghahanap si Sophie ng butter. Ayan, bili tayo ng butter. $4.50 for the unsalted butter. Hindi ko na nakuha yung resibo ko. Pero nasa $74 yung total. Hindi na ako nakapag-video. I'm so sorry, guys. Nagpanic ako kasi ikaw yung maglalagay ng gamit mo sa bag mo. So, hindi na ako nakapag-video. Pero yan, nasa $74 yung nagastos ko total today sa grocery. In fairness, marami naman ako nabili. Sige, convert nyo na lang kung magkano nyo. Alam nyo, ang liwanag pa din ng sky. Ewan ko kung ganito ba talaga sa Australia. Kasi last time din, dun sa isang unit namin, ganun din. Same, medyo maliwanag yung sky kahit na gabi na. So, magna 9 o'clock na. Wait, ano bang exactly na oras? Okay, so it's 8:59 p.m. Isang oras din akong wala. Ayan siya, ang liwanag, diba? Hindi lang dahil sa ilaw. So, dahil din yan. Ayan yung sky. Diba? Napakaliwanag. Ito yung tumbok nitong street na to. Ah! Oh my gosh, natapilok pa ako. Naknantok. Nakakahinga lang kasi medyo paakyat siya. Tumbok niyan ay yung pinagsistayan namin. Ang bigat din ang gamit na dala ko Kasi bumili ako ng 2 bote pala ng tubig. Di ko na din na-videohan ano ba yarn. Pero nasa $1 lang yun. So far, no encounter pa naman with animals. Kanina may insekto. Airplane! Malapit lang din to sa sa airport. Hindi naman super lakas ng... Hindi naman bothering yung yung sound. Parang white noise lang yan. Wala nang tao sa kalsada. May isa pala. Pero yan. May kasabay ako maglakad. Ito. Is a girl. Baka papasok siya sa work. Ay, ayan na. Nandito na ako. Ayan yung dinaanan ko. Kasi ito na tayo. Ay, may tao sa tapat. It's our home. Liwanag ng sky. Oh my gosh. Tignan nyo naman. Parang may alien invasion. 11 o'clock na pala niyan. Mas kita mo yung city dito. Oh, yun lang, love.